Dumating na nga si mama galing probinsya. Hindi pa nga nagiinit yung puwet ng karton sa may sahig. Nag-unboxing na agad kami ni Ninang Thea. Tuwang-tuwa nga si mama nung napanood niya yung video na naglilinis kami ng kubeta. Kaya bumili siya ng maraming gulay at magbenta daw kami sa Ermita kung gusto naming magkakwarta. Kung gusto nga daw namin magkapera, dapat paghirapan muna. Sabi ko nga kay Ninang Thea, kumuha na siya ng basket at palanggana para maumpisahan na namin maglako sa may kalsada. Na-overcome nga ako sa dami ng sili. Sabi ko kay mama, 1/4 lang bilhin pero 2 kilo yung binili. Sabi nga ni mama, nagboard na siya ng maraming sili habang mura. Dati kasi 200 per kilo, ngayon 60 per kilo na lang daw. Favorite kasi namin tong siling Ilocano, siling duwag ata ang tawag dito. Hindi kasi siya maanghang, masarap siyang isahog sa pakbet saka sa adobo. Si mama talaga, sabi niya magpapayat na daw ako at ang taba-taba ko na daw. Pero binibili naman niya lagi yung mga request kong ulam, di mapapa-unli rice na naman ako nito. Unli rice? Hi, ako nga pala si Dada Bro. Yung tipo ng tao na sa unang tingin masipag, lalo na pagdating sa pagkain. Oo, matakaw ako, matakaw sa goals, hindi lang sa pagkain. Buraot daw ako, oo, buraot kung makapangarap dahil yung mga pangarap ko laging above the clouds. Aminado ako, tamad din minsan, pahinga lang daw sabi nila, kaso ako yung taong maraming pahinga pero laging pagod. At higit sa lahat, certified pabigat sa bahay, kaya kung naghahanap ka ng inspirasyon sa buhay na medyo magulo, nandito lang ako. Bukod nga sa mga gulay, meron ding isang box ng mangga dito. May balak yatang magtinda si mama ng mango shake sa may kanto. May pasalubong nga rin pala si mamang bibingkang malagkit. Mukhang tinake out niya pa yata sa pistahan to. Hindi nga pala lahat binili ni mama, yung iba dito binigay lang sa kanya, kaya pati yung bunga ng malunggay inuwi niya na rin dito. Igisa mo lang sa kamatis na may kalabasa, sigurado taob ang kanin sa lamesa. Nilatag na nga namin ni Ninang Thea lahat ng gulay dito sa may sahig. Sabi ko tinatamad na akong maglako, dito na lang tayo, may bibili naman siguro. 3 oras na nga akong nakaupo dito pero wala pa ring bumibili. Sabi ni Ninang Thea, paano daw may bibili? Wala naman daw ibang taong dumadaan sa loob ng bahay, saka hindi naman daw ako nag-aalok. Sagot ko naman, bakit ako mag-aalok? Tinatamad nga akong maglako. Ang tumal nga ng benta ngayon, sabi ko kay Ninang Thea, bumili naman siya sa paninda ko. At dahil naaawa siya sa akin, bumili siya ng mga paninda ko kahit na hindi siya kumakain ng gulay. Pero dapat bayaran niya ako para benamano. Kaso wala pa daw siyang pera kasi wala pang sahod. Sabi ko, pautangin ko siya para may pangbayad siya sa akin. Kaya naman dali-dali niyang kinuha yung bag ko para kumuha ng pera. Sabi ko yung papel kasi para maihampas-hampas ko. Swerte daw kasi yung negosyo kapag kayong binayad ng benamano mo, hinampas-hampas mo sa mga paninda mo. Pagkatapos nga bumili ni Ninang Thea, wala pa ring bumibili. Mali yata yung paghampas ko sa mga paninda ko. Dapat yata mas malakas pa. Sabi ko ayoko nang magtinda, nagugutom na ako, kaya kakain na muna ako. Namiss ko tong bibingkang malagkit na to. Nung mga bata pa kami, naalala ko nung malakas-lakas pa yung lola namin, lagi kaming pinagluluto ng ganito. Kaso dahil hindi na kaya ng lola naming magluto ng ganito, bihira na lang kami nakakatikim. May nabibili naman nito sa ibang lugar pero mas masarap talaga yung luto ng lola ko. Siyempre, lola namin yun eh. Pagkatapos nga naming magmerienda, nagluto naman na ako ng pananghalian. At dahil maraming inuwi si mama na talong, sa wakas hindi na kami puro sunny side up saka scrambled egg. Sabi kasi ni Sab, hindi siya kumakain ng eggplant pero tortang talong pwede. Kaya nagluto na ako ng tortang talong para hindi naman puro itlog.
Tara na, kain na tayo kahit kakamerienda lang. Titikman nga pala namin itong mangga na inuwi ni Mama. 25 per kilo nga lang daw ang bili niya nito sa probinsya kaya nag-board na rin siya. Pero in fairness, sobrang tamis niya. Pagkatapos nga pala namin kumain ng pananghalian, inayos na ni Mama itong mga gulay na ipapamigay niya. Joke lang pala yung kanina na sinasabi ko na nagbebenta. Pasalubong talaga ni Mama yun sa mga constituents niya. Thank you nga pala kay Sab na nag-voluntold na maghugas ng pinagkainan. Matutulog na nga pala muna ako kasi nabusog ako. Ayun lang naman, salamat sa lahat ng nanood. Paalam!